Parang bigla akong nanibago, Rina. Bakit? Good morning nga pala. Good morning. Nandiyan dyan kayo. Tsaka yung upuan ko parang... Mataas na konti. Hindi mo yan. Baba natin. Yan. Okay na, sige. Oy, wala. Kumusta ang pulot gata mo? Anong pulot gata? Makaka-expect na ba kami ng pamangkin? Malalaman natin. Why not? Blessing yun kapag nangyari diba? yun, diba? Blessing yun. Ang Kumusta ang problema honeymoon, namin ha? ngayon. Nakailang linggo ka ba? Dalawa? Halos Halos dalawang linggo. Oo, sa Friday. Ang problema namin yun, hindi kami makatulog. Dumating Bakit? kami kahapon. Oo. Hanggang ngayon, hindi kami nakakatulog. Ganun talaga, pagka magkaiba ng oras, di ba? Mag-a-adjust ka. Mag-a-adjust 7 hours kasi. Siguro mga 3 araw, pwede na yan. Pwede na nga. No? Iba kasi 1 linggo, minsan 2 linggo pa. Nung pagdating namin doon, ganito rin kami, hindi rin kami makatulog doon. Tapos pagbalik namin dito ngayon, ganito rin kami. Paano ang weather doon ngayon? 4 degrees. Aba, Italy? Italy. 4 degrees? 4 degrees. Sarap doon. Kaya pala pulot gata, no? Kaya pala tawag doon. Sige po, magandang umaga mga sambahay. Araw po ng Miyerkules, 29 ng Marso 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Reklamong disbarment laban kay Ombudsman Conchita Carpio Morales, hindi kinatigan ng Korte Suprema. Oral argument sa petisyon ni Senator Laila De Lima kaugnay ng kanyang pagkakaaresto tinapos na ng Korte Suprema. Panukalang batas sa pagpapaliban sa barangay at SK polls, posibleng sertipikahang urgent ng Malacanang. Mahigit sa 150 pulis sa Metro Manila na hindi sumunod sa reassignment sa Basilan, tinanggal sa serbisyo. Ika-72 kaarawan ni Pangulong Rodrigo Duterte, simpleng ipinagdiwang kahapon. At halos 300 scholars ng La Verdad College sa Pampanga at Caloocan nagtapos ng pag-aaral. Batch 2016 to 2017 scholars ng La Verdad Christian School ni na Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon umabot sa mahigit 2,800. Kuna po sa ating mga balita, nagkaisa ang lahat ng maestrado ng Korte Suprema na i-dismiss ang disbarment complaint laban kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ito ang humahataw na balita ni Roderick Mendoza. Hindi kinatigan ng Supreme Court ang hiling na alisin sa pagiging abogado si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Nag-ugat ito sa pag-absuelto niya kay dating Pangulong Benigno Aquino III sa kaso ng Disbursement Acceleration Program. Lahat ng mga maestrado ay sumang-ayon na i-dismiss ang disbarment complaint laban kay Morales. The court unanimously dismissed the complaint filed by Mr. Bellica for lack of merit. Noong Biyernes, nagsampa ng reklamo sa Korte Suprema ang dating konsehal ng Maynila na si Greco Belhica. Ayon dito, nilabag ni Morales ang lawyer's oath nang i-dismiss ang kasong katiwalian laban kay dating Pangulong Aquino nang walang anumang paliwanag. Ngunit sabi ng Korte Suprema, malinaw sa kanilang mga naunang desisyon na hindi pwedeng sampahan ng disbarment ang ombudsman. A public officer who under the Constitution is required to be a member of the bar as a qualification for the office held by him or her and who may be removed from office only by impeachment cannot be charged with disbarment during the incumbency of the public officer. Hindi rin inayunan ng korte ang katwiran ni Belhica na pwede namang sampahan ng disbarment si Morales at ipatupad na lamang ang parusa pagbaba nito sa pwesto. Mula sa Korte Suprema, ako si Roderick Mendoza, humahataw sa balita. Posibleng sertipikahang urgent ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang batas na naglalayong ipagpaliban sa taong 2020 ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sana ngayong Oktubre. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, kasama ito sa mga prioridad ng Pangulo. Nais ni Pangulong Duterte na ipagpaliban ang halalan at magtalaga na lamang ng barangay officials upang maiwasan na maupo sa pwesto ang mga opisyal na umunoy nakikinabang sa drug money. Una nang naghain ng panukalang barangay at SK postponement si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers bilang suporta sa plano ng Pangulo. Posible namang maaprubahan agad sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang ipagpaliban muli ang barangay at sangguniang kabataan elections. Ito ang humahataw na balita ni Nel Maribuhok.
Suportado ng chairperson ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na si Citizens Battle Against Corruption o si BAC Party List Representative Sherwin Tugna, ang layunin ng panukalang ipagpaliban muli ang barangay at sangguniang kabataan election sa October 2017. Ayon sa mambabatas, posibleng makapasa agad ang panukalang ipagpaliban ang halalan hanggang taong 2020. Ngunit sa kabila nito, tiyakan niya na dadaan sa debate ang usapin sa pagtatalaga ng mga officer in charge sa mga barangay. Dahil ang issue naman doon ay postponement, more likely makakapasa ito. Pero dito sa local government, yung kailangan mong amyendahan dahil ang issue ay nakasulat kasi doon, dapat ang mga barangay officials elective. Naalarma naman ang ilang mambabata sa plano ni Pangulo Rodrigo Duterte na pag-appoint ng barangay officials. Kung appointed, they would be mobilized, kumbaga as part of the Duterte administration's political machinery. Samantala, naniniwala naman si Congressman Tugna na may posibilidad na sa taong 2020 ay maisabay na rin sa bagong takdang eleksyon ang proseso sa pagpapasa ng mga panukalang amyenda sa konstitusyon. Baka ma-defer yan sa 2020. Isasabay na siguro yung referendum dyan and plebiscite pagdating sa federalism. Mula sa House of Representatives, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Sumusunod na ang Commission on Elections sa panuntunan ng pangangalaga sa pribadong impormasyon ng mga mamamayan ayon sa National Privacy Commission. Kaugnay nito, ipatatawag naman ng NPC ang lahat ng data protection officers ng mga ahensya ng pamahalaan. Ito ang mahataw na balita ni Rosalie Cos. Mas makatitiyak na ngayon ang mga rehistradong botante na iniingatan ng Commission on Elections ang kanilang pribadong impormasyon kumpara noong nakalipas na taon. Ito ang sinabi ng National Privacy Commission nang tanungin kung handa ba ang COMELEC sakaling matuloy ang barangay election sa Oktubre. Now they have a data protection officer. They just came out with their privacy management program. Ito yung mga prescription namin sa kanila and their own privacy impact assessment. Ayon din kay NPC Commissioner Raymond Liboro, mahigpit nilang binabantayan ang COMELEC. Ito ay upang matiyak na sumusunod ito sa kanilang utos na tiyaking naiingatan ng pribadong impormasyon ng mga botante. Samantala, pupulungin naman ng NPC ang lahat ng data protection officers ng mga ahensya sa ilalim ng executive branch ng pamahalaan sa 5 ng Abril. Layo nitong matiyak na protektado ang mga ito laban sa data breaches, lalo na at ang mga ito ang nangangalaga at nagpoproseso sa mahalagang impormasyon ng bansa. Magkaroon ng mga accountable officer ng mananagot doon po sa loob ng mga opisina at magiging champion ng privacy rights of their customers or stakeholders. Kailangan malaman nila kung ano po ang mga risko na kanilang kinakaharap. Kailangan mag-conduct sila ng kanilang mga privacy impact assessment. Mula sa Malacanang, ako si Rosalie Cos, humahataw sa balita. Pinag-iingat ng Securities and Exchange Commission ang publiko sa pangungutang sa mga lending company na walang kaukulang dokumento hindi aprobado ng komisyon. Ito ang humahataw na balita ni Mon Hocson. Mahigit 7,000 lending companies ang nakarehistro ngayon sa Securities and Exchange Commission. Subalit mahigit 3,000 sa mga ito ang walang Certificate of Authority. Ang Certificate of Authority ay ibinibigay ng SEC bilang patunay na may kakayahang magpautang ang isang lending company. Ayon sa SEC, mahihirapan silang tulungan ng isang nangungutang kung ang inirereklamo nito ay walang otoridad na magpautang. Para ma-regulate sila, ito kagaya nito yung if they have complaints, at least they have the commission to air their complaints. Nagbabala rin ng SEC sa publiko na huwag manghiram ng pera sa mahigit 80 lending companies na sinuspindi nila dahil hindi nakasunod sa mga panuntunan. Gayon din sa mga tinatawag na bumbay o kaya ay nagpapautang ng 5-6. Subalit sa kabila ng mga babala, hindi maiwasan ng ilan nating kababayan na mangutang pa rin sa 5-6. Kasi po sa mga lending marami pong requirements. Sa Bombay po wala. Sa Bombay? Wala nang collateral wala nang marami pang hinihinging mga requirements
Lahat ng lending companies na mahuhuli ng SEC na nagpapautang na walang karampatang permiso ay pagmumultahin ng 10 hanggang 50,000 piso. Maaari din silang makulong ng 6 na buwan hanggang 10 taon. Para sa kumpletong listahan ng accredited lending company, maaari tignan ang website ng Securities and Exchange Commission. Maaari ding magsumbong at magreklamo sa pamamagitan ng iMessage sa naturang website. Mula sa Quezon City, Mon Hocson, humahataw sa balita. Tinanggal na sa serbisyo ng Philippine National Police ang mahigit sa 100 pulis na hindi na nagre-report sa trabaho matapos i-reassign sa Basilan. Ito ang humahataw na balita ni Grace Casin. Hindi na papabalikin pa ng Philippine National Police sa serbisyo ang 154 na mga pulis na nag-awol o hindi nag-report sa trabaho dahil ayaw ma-assign sa Basilan. Ayon kay NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde, sapat na ang mahigit 1 buwang palugit na ibinigay sa kanila para magpaliwanag. Kung talagang hindi sila nagpakita, then they will be permanently dismissed from the service na wala na silang paraan pa para ma-reinstate. Ayon sa PNP, malaki ang posibilidad na sangkot sa iligal na gawain ang mga naturang pulis. Kung sino yung mga nag-awol, sila yung mga gumagawa ng hindi tama at saka sila ay nai-involve sa iba't ibang klaseng krimen. Samantala, 41 pulis ang umalis kahapon papunta sa Zamboanga at dediretso sa Basilan. Bahagi sila ng unang batch ng mga pulis na na-reassign sa Mindanao dahil sa mga kinakaharap na kaso sa Metro Manila. Ngunit naiwan sila dito dahil inayos pa ang court duties at health conditions. Sa kabuuan, 79 na pulis na ang na-reassign sa Basilan. Ayon kay NCRPO Chief Albayalde, may posibilidad na agad makabalik sa Metro Manila ang mga nasabing pulis. Kung makita naman talaga that they are behaving well, I think siguro naman they will be rewarded. Mula sa Camp Crame, Grace Casin, humahataw sa balita. Nagsauli na ng service firearm ang pulis na nakuna ng CCTV video habang nambubugbog ng nakalitang motorista sa Station 5 ng QCPD. Ito ang humahataw na balita ni Leia Ilagan. Nagtungo sa Camp Karingal si Police Chief Inspector Melvin Madrona, ang pulis na nakita sa CCTV video na nambugbog ng motorista sa labas ng Station 5 ng QCPD. Ayon kay QCPD Director Police Chief Superintendent Guillermo Eliazar, nag-exit call si Madrona sa kanya at isinurrender ang kanyang service firearm bilang bahagi ng proseso. Assign na siya sa Headquarters Support Service. Actually, kanina galing din siya sa Police Station 5, nagpaalam din sa Station Commander. Tapos dito sa akin, after this. Matapos magpaalam sa QCPD, ay agad na nagtungo si Madrona sa Headquarters Support Service kung saan siya isa sa ilalim sa restrictive custody habang dinidinig ang kanyang kaso. Ayon kay Eliazar, si Madrona ay naging hepe ng Station Drug Enforcement Unit at walang record ng anumang kaso. Ako po'y tumatagima lang po sa aming organisasyon, sumusunod sa aming kautusan o pulisiya ng PNP at ako po ay nandito po ngayon para sumunod sa kautusan. Samantala, bukod sa direct assault ay magsasampa pa si Madrona ng karagdagang kaso laban sa motorista na si Mark Lester Cabrera. Nagkainitan at humantong pa sa suntukan ang dalawa noong March 17 matapos magkabanggaan sa Commonwealth Avenue. We are preparing yung complaint ng slight physical injuries against Mark Lester dun sa babaeng nagkapasa-pasa. Iniimbestigahan na rin ng QCPD ang iba pang tauhan ng Station 5 na hindi umawat sa away ng dalawa. Mula sa Campo Crame, Leia Ilagan, humahataw sa balita. Ika-72 kaarawan ni Pangulong Rodrigo Duterte ipinagdiwang ng simple kahapon. Oral argument sa petisyon ni Senator Leila de Lima kaugnay ng kanyang pagkaka-aresto tinapos na ng Korte Suprema. Application process sa mga housing unit na inukupa ng mga miyembro ng kadamay sa Pandi, Bulacan sinimula na ng National Housing Authority. At biyahe sa EDSA bahagyang bumilis matapos ipatupad ang light truck ban ayon sa MMDA.
Kaya ngayon itatanong natin sa mga susunod na linggo, Diego Castro na. Aba. MMDA chairman. Aba. Ayoko yun, mahirap. Naawa nga ako kay o Chairman Orbos eh. Dalawa kasi yan, di ba? If I'm not mistaken, chairman tsaka GM. May GM. Parang GM lang siya. I think, both, I think, pero yung isa, OIC siya. Sa OIC sa chairman. Sa chairman OIC, sa GM yata... acting. Or GM siya talaga? Hindi lang acting yata, parang mukhang Sa GM talaga. So wala pang Wala pa. Kaya ngayon, napakahirap din na ikaw ay acting lang o IC lang. Hindi ikaw talaga... lalo na yung OIC, Prof. George, dahil wala kang gaanong kapangyarihan. Ang acting, full powers pa. Ayan, mga kasambahay. Maraming salamat kay Mr. Diego Castro at narito na ang ikalawang paghataw ng mga balita. Ika-72 kaarawan ni Pangulong Rodrigo Duterte, simpleng ipinagdiwang kahapon. Oral argument sa petisyon ni Senator Leila de Lima kaugnay ng kanyang pagkaka-aresto, tinapos na ng Korte Suprema. Verification process sa mga housing unit na inokupa ng mga miyembro ng kadamay sa Pandibulacan, sinimula na ng National Housing Authority. At biyahe sa EDSA bahagyang bumilis matapos ipatupad ang light truck ban ayon sa MMDA. Sa detalye po ng mga balita, naging simple lamang ang pagdiriwang ng ika-72 kaarawan ni Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Bukod sa pamilya at mga kaibigan, ilang taga-suporta rin ang nagtungo sa kanyang bahay sa Davao City upang bumati sa kanyang kaarawan. Ito ang hataw na balita ni Victor Cozare. Walang naging official schedule si Pangulong Rodrigo Duterte sa mismong araw ng kanyang kaarawan kahapon. Ipinagdiwang ng Pangulo ang kanyang ika-72 kaarawan kasama ang pamilya at malalapit na kaibigan sa Davao City. Katunayan, kasama sa mga unang bumati sa Pangulo kahapon ang kanyang mga apo. Sa mga larawang kuha ni Attorney Mans Carpio, ang asawa ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, makikitang kagigising pa lang ng Pangulo nang yakapin siya ng mga apo. Naroon din ang bunsong apo ng presidente na si Stonefish o Marco Digong Duterte Carpio. Sa isang social media post, binati naman ni Paulo Duterte ang ama na tinawag niyang ang natatanging Pangulo ng Pilipinas. Pero bukod sa mga mahal sa buhay at kaibigan, ilang mga taga-suporta ng Pangulo ang bumati sa kanya. Isa na rito si Flordeliza Sepe na nagdala pa ng mga bulaklak at ng paboritong saging ng Pangulo. Dati siyang nanilbihan bilang yaya ni Sebastian Baste Duterte. Aron ma'am, among panginabuhi, arang-arang nagyudi para sa unang panahon. So, para sa ako ma'am, special kay sila, love kay ako sila ma'am. Tabi na si President. Isang grupo din ng mga Muslim ang dumating para sana bumati sa Pangulo, subalit hanggang sa labas lamang sila ng bahay pinayagan. At patuloy po kami sumusuporta sa inyo po mga adikain. Ngayong araw, balik naman sa kanyang opisyal na lakad ang Pangulo kung saan inaasahang dadaluhan ito ang isang okasyon sa Mindoro. Mula sa Davao City, ako si Victor Cosare, humahataw sa balita. Matapos makasama ang pamilya sa kanyang kaarawan, nagtungo naman si Pangulong Rodrigo Duterte sa Presidential Guest House sa Panacan, Davao City upang tumanggap ng mga bisita. Dito nakipagpulong ang Pangulo kay Moro National Liberation Front Founding Chairman Nur Mesuari. Kasamang dumating ni Nur Mesuari ang kanyang asawa at anak. Ayon kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, kabilang sa pinag-usapan ay ang target ng pamahalaan na makamit ang pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa Mindanao. Basically, it was a reaffirmation of the importance of securing just and lasting peace and development for Mindanao. It was warm, cordial, positive. Iginiit ng Malacanang na nananatili pa ring matibay ang ugnayan ng Pilipinas at European Union sa kabila ng mga kontrobersyal na pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa international organization. Ito ang hataw na balita ni Rosalie Coz. If I have the preference, I'll hang all of you. Marunong kayo mag-ano. You're putting us down. You're exerting pressure on every country na may death penalty. Why are you?
Ito ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa European Union kaugnay ng pagtutol nito sa kanyang anti-drug war at panukalang muling buhayin ang death penalty sa Pilipinas. Agad ipinatawag ng European Union ang kinatawan ng Pilipinas sa Brussels, Belgium upang ipaliwanag ang pahayag ng Pangulo. Ayon sa Malacanang, idiniin lang ng Pangulo ang punto nitong hindi dapat makialam ang EU sa pamamalakad ng pamahalaan. It speaks about an attitude of, emphasizing that we should be left alone to be able to do our part. Wala ring dapat ikabahala dahil ayon sa Malacanang, ang mga kontrobersyang ito ay hindi magpapabago ng estado ng ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at European Union. The relationship between the European Union and the Philippines is quite excellent. Katunayan pa niya nito ay ang alok ng EU na magtayo ng rehabilitation center sa Pilipinas at ang pananatili ng mga negosyante ng European Union sa bansa. Mula sa Malacanang, ako si Rosa Licoz, humahataw sa balita. Magsasagawa ng kilos protesta laban kay Vice President Leni Robredo ang Duterte Alliance of Volunteers and Organizations o Davao Movement sa Abril. Pangungunahan ito ng mga artistang masugid na taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kinokondena ng mga ito ang ginawang video message ni VP Robredo na tumutuligsa sa anti-drug war ng pamahalaan. Ayon sa kanila, hadlang sa pagbabago ang Vice Presidente kaya dapat na itong patalsikin sa pwesto. So ito pong rally na ito sa April 2 ay isang paraan para ipahayag po ang galit ng taong bayan sa mga kanser sa gobyerno na dapat mawala na. Isa na dyan ang napakalaking kanser na si Leni Robredo. Itong rally na to, hindi labag sa Code of Ethics dahil pinagtatanggol nga namin yung soberanya ng Pilipinas. At yung ginawa ni Leni na video ay ang pagbibigay or paghihingi ng kapangyarihan sa iba na suhitohin tayo. Bakit ganun? Pinabulaanan ng Bureau of Customs na papalitan na sa pwesto si Commissioner Nicanor Faildon kasunod ng kumalat na umano'y appointment letter para sa bagong Customs Chief. Ayon sa Malacanang, nananatiling si Commissioner Nicanor Faildon pa rin ang pinuno ng ahensya. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Nilinaw ng Bureau of Customs na hindi beripikado ang kumakalat na umano'y appointment ng isang Ariel Roa Victorino bilang bagong commissioner ng Kawanihan. Ang naturang appointment letter ay may lagda ni Executive Secretary Salvador Medialdea. Nagpakilala umano si Victorino na kamag-anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. We will verify kung mayroon ba kung existent ba ito, authentic ba, genuine ba siya. Nakatanggap rin ng reklamo ang BOC na nanghihingi umano ng pera si Victorino sa mga empleyado at brokers kapalit ng kanilang proteksyon. Ayaw namang kumpirmahin ng Malacanang kung tunay ang nilalaman ng kumalat na appointment letter. Ngunit ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, si Faildon pa rin ang pinuno ng BOC sa ngayon. We don't have any comment regarding that. As of now, yes. As far as we know. Tiniyak naman ng customs na susundin nila ang anumang utos ng Pangulo. We serve at the pleasure of the President. No? Kung nakikita niya na hindi na namin ginagampanan yung trabaho namin, kung hindi ginagampanan for example ng commissioner at kanyang trabaho, anytime pwede naman siyang palitan. Samantala, nagpaalala naman ang Malacanang sa publiko at sa mga empleyado ng pamahalaan na huwag maniniwala sa mga hindi opisyal na pahayag upang hindi madaya. The proper agency should be able to address those matters. Every department has its own areas of responsibility, and it is their responsibility to address matters like that. Mula sa Manila, Aiko Miguel, humahataw sa balita. Tinapos na ng Supreme Court ang oral argument sa petisyon ni Senator Laila De Lima kaugnay sa kanyang pagkakaaresto sa kasong illegal drug trade. Muli namang iginiit ng Solicitor General sa pagdinig kahapon na dapat ma-dismiss na ang petisyon. Ito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Makalipas ang 3 pagdinig, tinapos na ng Korte Suprema ang oral arguments sa petisyon ni Senador Laila De Lima. Pinagsusumite na lamang ng memoranda ang Solicitor General at ang abogado ni De Lima sa loob ng 20 araw. Pagkatapos nito ay magpapasya na ang Korte kung papayagan ang hiling ni De Lima na siya ay makalaya.
Kasalukuyang nakakulong ang senadora sa PNP Custodial Center dahil sa kasong illegal drug trading. Sa pagdinig kahapon, iginiit ni Solicitor General Jose Calida na dapat madismiss ang petisyon. Bukod anya sa palsipikado ang notaryo nito, nagmadali rin si De Lima na umakyat sa SC kahit may nakabinbin siyang musyon sa Muntinlupa RTC. Naungkat naman sa pagtatanong ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang salaysay ng ilang high-profile inmate na tumistigo laban kay De Lima. Ginamit nila ng dating kalihim ang kanyang posisyon upang pilitin silang magbigay ng pera. In all of the testimonies, there was not anything actually that Secretary De Lima could have authorized were she not the Secretary of Justice. Are you now saying, Solgen, that this is immaterial to the Sandigan Bayan's acquisition of original jurisdiction and exclusive at that? Sagot naman ni Calida, may motion na si De Lima bilang pagtutol sa jurisdiction ng RTC. Yung motion to quash includes yung question on jurisdiction. So let the RTC, Judge Guerrero, rule on that matter instead of disregarding the hierarchy of courts and forum shopping as what De Lima did. Mula sa Korte Suprema, ako si Roderick Mendoza, humahataw sa balita. Nakiisa ang mga miyembro ng grupong kadamay sa ginawang inspeksyon ng mga tauhan ng National Housing Authority sa mga pabahay sa Pandibulacan. Ito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Sinimulan na ng National Housing Authority ang verification process sa mga housing units na inukupan ng mga miyembro ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap sa Pandibulacan. Sa prosesong ito, inalam ng NHA kung ilan ang aktwal na bilang ng mga pamilya na nakatira sa bawat unit. Aalamin din ang background ng mga ito kung totoong miyembro sila ng kadamay at wala talagang matitirahan. At mapabilis namin yung proseso ng profiling. Gagawa po kami ng report po ngayon sa aming management regarding dun sa status of occupancy. Sa ngayon kasi minamark lang muna namin lahat yung mga units. Nakiisa naman ang mga illegal occupants sa proseso ng pamahalaan. At least wala kaming binabayaran buwan-buwan. Magkano lang kinikita ko sa loob ng isang buwan. Kaunti lang. Kulang pa sa pambayad ng bahay. Budget pa mga araw-araw sa mga bata. Ngayon, di 171 lang ang kanilang i-profile. Ang balansi pa doon na mahigit 100 ay babalikan sa Abril 3 at ang kasunod na mga araw ay yung iba pang site at iba-validate ang lahat ng aming kasapi, particular ang aming kasapi ngayon na 12,500 na kadamay Bulacan. Noong Lunes, sa halip na ipatupad ang eviction notice, ay napagkasundoan ng NHA at mga miyembro ng kadamay na idaan sa tamang proseso ang housing application ng mga ito. Ayon kay Anak Pawis Representative Ariel Casilaw, nakahanda umanong magbayad ang mga miyembro ng kadamay para sa kanilang inukupang pabahay. Aamyendahan ng NHA ang payment terms at requirements na naaayon sa kakayahan ng mga ito. Mula sa Bulacan, ako si Nestor Torres, humahataw sa balita. Sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi ng rice subsidy sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. 600 pisong halaga ng rice subsidy ang matatanggap ng bawat pamilya kada buwan. Ayon kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, aabot na sa 2.5 billion pesos ang naibigay ng pamahalaan sa mga mahihirap na pamilya sa ilalim ng naturang programa. The Department of Social Welfare and Development has started granting 600 pesos rice subsidy to some 4.3 million responsible household beneficiaries this March. The additional rice subsidy allocated for the month of March has already totaled to 2.5 billion pesos. Samantala, bukod sa rice subsidy ay nakapamahagi na rin ang DSWD ng mga libreng gamot na nagkakahalaga ng 8 milyong piso. Bahagyang nakatulong sa sitwasyon ng trapiko sa EDSA ang implementasyon ng light truck ban ng MMDA ayon sa ilang motorista. Ito ang hataw na balita ni Joan Nano.
Umaabot sa 1 oras at 10 minuto ang biyahe sa kahabaan ng EDSA batay sa huling datos ng Metropolitan Manila Development Authority noong Disyembre 2016. Subalit ang ipatupad ang mas mahigpit na light truck ban noong nakaraang linggo, bumilis ng 5 minuto ang biyahe simula Monumento hanggang Roas Boulevard ayon sa MMDA. But the good exercise dyan sa light truck ban kasi talagang bumilis. Natakot sila dun sa taas ng rate. Mataas 2,000. Nararamdaman din ng ilang motorista ang pagbabago sa sitwasyon ng trapiko. Medyo okay na rin ang nila, yung daloy ng traffic. Hindi kagaya noon nga nagbe-build up talaga ang traffic. Yung mga light vehicles nga na pinagbawalan na may oras, malaking ginawa. Bago kami makaikot na papunta ng Commonwealth, natatraffic kami dito Pero ngayon medyo lumuwag na ng konti. Sa pagtaya ng MMDA, mahigit 3,000 light trucks ang dumaraan sa EDSA kada araw. Simula March 20 hanggang 24, nasa 1,234 na light trucks na ang nahuli at pinatawan ng 2,000 pisong multa. Bukod sa maliliit na truck, mahigpit ring ipinagbabawal ang pagdaan sa EDSA ng malalaking uri ng mga truck gaya ng trailer truck at cement mixer. Umiiral ang light truck ban sa EDSA southbound lane simula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga at tuwing alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi naman sa EDSA northbound lane. Mula sa Makati City, ako si Joan Nano, humahataw sa balita. Apektado na ng climate change ang populasyon ng isdang sardinas sa iba't ibang karagatan sa bansa. Kaya naman gumagawa na ngayon ng plano ang pamahalaan para balansehin ang supply ng ganitong isda. Ito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Mas kaunti ang mga nahuhuling sardinas kumpara sa mga nagdaang panahon ayon sa mga eksperto. Hindi rin nila nakukuhang mangitlog ng mga ito dahil agad na hinuhuli ng mga mangingisda. Pag during the La Nina times, bababa yung production ng kanilang pagkain. So, maaring, kasi kukunti yung pagkain nila, maaring bababa din yung kanilang production. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sapat pa naman ang supply ng isdang sardinas, ngunit kailangang mabalanse ang supply nito sa buong taon. Naobserbahan din ng BIFAR na mula sa 30 pesos ay bumagsak na sa 5 piso ang presyo kada kilo ng isdang sardinas kapag maraming huli. Sa plano ng BIFAR at Oceana Philippines, mababalanse ang panghuhuli ng isdang ito. Ang kagandahan nitong system na ito, wala itong boom and bust na may dagsa na bagsak presyo. Mamimaintain mo ngayon yung presyo. Ayon sa BIFAR, nasa 800,000 mangingisda ang kabilang sa panghuhuli ng isdang sardinas. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, sa nakalipas na 5 taon ay may nahuling 355,000 metriko tonelada ng sardinas. Malaking porsyento nito ay pinoproseso gaya ng delata. Ako si Mirasol Abogadil, humahataw sa balita. Galing naman nung kanina, yung ulo yung gamit. Nakakahilo. Parang umpisa pa na mahilo naman. Oo, hindi ito, diba? Sanay, oo. Kamao ngayon ulo. Pagdating sa may bandang second to the last na bricks na, diba? Nahilo na siya. Oo, pero nonetheless, grabe. Pero hindi ginagawa ng yan, ha? Hindi professional. Expert ang gumagawa nun. Hindi basta-basta yung mga bata na nanood, dapat wag yung gagayahin yun. Dahil yun po ay mga expert lamang. Ilang taon na sila nag-train para doon, diba? Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte nakatakdang magtungo sa Saudi Arabia ngayong Abril. Mga stranded overseas Filipino workers sabik nang makita ng personal ang Pangulo. Multang ipapataw sa mga lalabag sa batas trapiko nais doblehin ng MMDA. Pagbebenta ng junk food, soft drinks at mga sweet bakery product, ipinagbabawal ng Department of Education sa lahat ng pampublikong paaralan at DepEd offices sa bansa. At mahigit 300 scholar ng La Verdad College sa Pampanga at Caloocan nagtapos ng pag-aaral. Batch 2016 to 2017 scholars ng La Verdad Christian School ni na Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon umabot sa mahigit 2,800.
Pangulong Rodrigo Duterte nakatakdang magtungo sa Saudi Arabia ngayong Abril. Mga stranded overseas Filipino workers sabik nang makita ng personal ang Pangulo. Multang ipapataw sa mga lalabag sa batas trapiko nais doblehin ng MMDA. Pagbebenta ng junk foods, soft drinks at mga sweet bakery product ipinagbabawal ng Department of Education sa lahat ng pampublikong paaralan at DepEd offices sa bansa. At halos 300 scholar ng La Verdad College sa Pampanga at Caloocan nagtapos ng pag-aaral. Batch 2016 to 2017 scholars ng La Verdad Christian School ni Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon umabot sa mahigit 2,800. Sa detalye po ng mga balita, nakatakdang magtungo sa Saudi Arabia si Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na buwan. Kaya naman sabik na ang ating mga kabayan, partikular na ang mga stranded overseas Filipino workers na makita ang Pangulo at maidulog ang kanilang mga problema. Ito ang hataw na balita ni Nel o Bel Kabigting. 2 taon nang walang kaukulang ID at ikama, sina Renato Ayran at Micah Provido. 4 na buwan na silang hindi sumasahod kaya tumigil na sila sa pagpasok sa trabaho. Problema ko po ngayon sa kasalukuyan ay yung kawalan po ng panggastos. Dahil po sa hindi ko po natanggap ang sahod ko sa loob ng 3 buwan. So napaka-unfair po na magpatuloy kung sa bandang huli wala naman po akong matatanggap na sahod. Ngayon pa lang ay sabik na ang mga kagaya nilang stranded overseas Filipino workers sa pagdating ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Abril. Umaasa sila na matutugunan na ang kanilang kalagayan dahil mismong ang Pangulo na ang haharap sa kanila. Sa pagdating po ni President Duterte, nagkaroon ng pag-asa ng aming problema kasi sa pamamagitan niya, mapapalakas niya ang aming loob. Umapalakad yung aming mga papilis na makauwi. Natutuwa ako dahil kahit papaano makikita natin in person. Nakikita natin doon sa TV, ipa rin yung mararamdaman mo at mapipil mo yung presensya niya. Takdang dumating si Pangulong Duterte sa Riyadh, Saudi Arabia sa 10 hanggang 12 ng Abril. Haharapin naman niya ang ating mga kababayan sa huling araw ng kanyang pagbisita. Mula sa Saudi Arabia, ako si Bel Kabigting, humahataw sa balita. Ipinagbabawal na ng Department of Education o DepEd ang pagtitinda ng mga hindi masusustansyang pagkain sa lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa. Ito ay upang maipromote ang healthy eating sa mga mag-aaral at guro. Batay sa DepEd Order No. 13, kabilang sa mga nasa ilalim ng red category o banned products sa mga pagkain at inumin na mataas sa saturated fat, sugar at salt, tulad ng soft drinks, energy drinks, flavored mineral at sweetened waters, gayon din ang mga inumin na may caffeine. Bawal din ang mga chichirya o junk food, instant noodles, ice cream, ice candy, mga cake at iba pang sweet bakery products. Bukod sa mga public schools, sakop din ng kautusan ang lahat ng tanggapan ng DepEd. Hinihikayat naman ang kagawaran ng mga pribadong paaralan na gayahin ang ipinatutupad nitong polisiya. Plano naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na dagdagan pa ang halaga ng multang ipapataw sa mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Ito ang hataw na balita ni Joan Nano. Plano ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na mas higpitan pa ang parusa sa mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Ayon kay MMDA OIC at General Manager Tomas Orbos, kabilang dito ang pagdaragdag sa multa sa lahat ng traffic law violations. Layo nito na mas madisiplina ang mga motorista. Idodoble ko lahat. Yun ang hingin ko. Lahat ng rates ngayon na nandun, yung penalty namin, ipapadoble ko sa dalawa to make it a deterrent. Ayon sa MMDA, kabilang sa mga batas trapiko na madalas na nalalabag ang illegal parking, overloading ng mga sasakyan, reckless driving at iba pa.
Nasa 150 pesos hanggang 5,000 pesos ang halaga ng multa sa MMDA depende sa paglabag. Hati naman ang opinyon ng mga motorista sa panukala. Oo, ako papayag ako. Kasi para yung mga balasubas ng mga driver, titino. Sobrang hirap po yun, sir. Mas masyadong malaki na yan, sir. Sa pulong ng Metro Manila Mayor sa susunod na linggo, ilalatag ng MMDA ang panukala. Kung maaaprubahan, ay posibleng ipatupad ito sa buwan ng Mayo. Mula sa Makati City, ako si Joan Nano, humahataw sa balita. Alamin naman natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Prom Day. Mula po sa Baguio City, hatid sa atin ni Bradley Robusa ang mga balita sa Luzon na imbag bigat. Bradley. When nagyamanak June na imbag na bigat kenyam. Dagito'y tidamdamag nga naala tayo dito'y Luzon region. At kolekta pa lang iti pondo ti lokal nga gobyerno iti Baguio City para sa jay pagpapabintas ken panakisimpati Burnham Park nga may nga kinanayon nga mabisbisita nga tourist destination bitoy paset. Daytoy iti detalye. Problema iti pondo iti gapo no apay nga haan lata maitultuloy daytoy plano nga panakaisimpa sa J. Burnham Park. Siyam nga tawonan iti napalabas, manipod iti naparugyan nga mapapintas daytoy sikat nga pasyaran ditoy Baguio City. It's not easy to produce 1 billion. Just that one. For the city of Baguio to continue to introduce improvements in development in Burnham Park. Sigon kini Baguio City Mayor Mauricio Dumogan, kasapulan da iti nasurok nga may 1 bilyon nga piso nga pondo para iti daytoy a proyekto. Manula ang dagitoy sa jay kadwa iti Master Development Plan ket pan nakaitakdar iti amphitheater, athletic bowl, ken daytoy multi-level car parking. Imbaga na pa ni Mayor Dumogan nga malaksid sa jay pondo. May sapay nga problema ket daytoy maintenance ng inaldaw nga gumastos iti dakkel a balor. Yung nakukulikta natin from those little businesses sa Burnham, maswerte ka kung aabot ng 12 million. Which tells us na the maintenance of Burnham Park is heavily subsidized by the city government. Inga nagkolektada pa iti pondo para J Development Project. Babasit nga panag-isimpapay lang iti mararamat sa J Parke. Manipod dito'y Baguio City. Bradley Robusa, humahataw sa balita. Nilugyan ti Philippine Information Agency daytoy kampanyada sa J Central Luzon tapno may paamoy ti publiko daytoy proyekto ti ASEAN ken dagiti maited nga benepisyo na. Daytoy ti damdamag kini Joshua Antonio. Biglap niya ng Philippine Information Agency ang mumunang Association of Southeast Asian Nation no ASEAN Information Kiosk in Central Luzon. Mayakit siya itiking kilop ng Clark International Airport. Daken na iti ang kampanya ami pabalog yung publiko ang hulagan ng ASEAN at ding proyekto na niti karing member countries. Just to raise awareness, a deeper understanding among our citizens so that they would really know what ASEAN is really all about. Kindatos ng ASEAN, migit 6,000,000 katao o 29% lamo ding ating kabaluan dekil karing proyekto na ng ASEAN para karing memalen. Yapi na itiing kapulong kiyas ang mibukulat karing miyaliwang lugar kay Pilipinas at balak na pa ni Philippine Information Agency na dagdagan iti. The info kiosk are situated in populated areas, strategic areas, in the urban areas. But at the same time, may initiative rin po ang PIA to go to the grassroots. So meron tayong information caravan kung saan binababa natin ang impormasyon mula gobyerno papunta sa mga komunidad natin. Samantala, kin Nobyembre 14, marapat king Clarkville, Pampanga yung selebrasyon para king 50 anibersaryo ng ASEAN. Mula sa Pampanga, ako si Joshua Antonio, mahataw sa balita. Dagita ti damdamag nga naala tayo ditoy Luzon region. Manipod ditoy Baguio City. Agsublikin yam, June. Agyamanak Bradley Robusa. Dumako naman po tayo sa Zamboanga City. Makibalita tayo kay Dante Amento. Buenos dias, Dante.
Muchas gracias Jun y buenos días a todo. Aquí el Mga Noticias na región de Mindanao. Ayas Sports Competition el gobierno local del Ciudad de Zamboanga este año. Objeto de este para mejorar el capacidad en sports del mga jóvenes na ciudad. También que hay evita sila na bisyo y otro pa mal actividades. Incluido del mga competition el athletics, tennis, taekwondo, badminton, weightlifting y manada pa. Asigon con Dr. Cecil Atilano, el City Sports Director, pwede anda na City Public Information Office y Sports Office el magaquiere participa. 6 millones de pesos el fondo que ya prepara el gobierno local de Zamboanga para na mencionado competencia. Mientras tanto, na otra noticia, maskin a mediante que cosa taaseración del agua de Davao City Water District en cuanto subdivision na ciudad, hindi pa también bastante na necesidad kada día del mga residente. Takil report de Victor Cosare. Halos usa ka bulan na nga ng problema ang mga residente sa Emily Home Subdivision sa Davao City tungod kay kulang ang moabot nga supply sa tubig sa ilang dapit. Kinahanglan pa nila nga mopalit og tubig sa gawas. Nakadugang pa sa ilang kalagot nga padayon silang ginapadal-an og bill bisan walay tubig nga moabot kanila. Mauusab kini ang nasinati sa mga taga-Deca Homes. Saka di sila mag-bill kung wala mi tubig. Unfair kayo, nag-bill mi, wala mi sanak. Ang solusyon sa Davao City Water District, rotational water supply. Duha ka tanker ang mulibot sa duha ka subdivision sugod sa udto hangtod sa kadlawon. Every other day ang magkatubig ang matag area. So like area 1 would have water today, the next day ang area 2 na pod, ang area 1 wala. So isa Apan ang reklamo sa mga lumulupyo sa maong mga dapit, dili paghihapon igo ang maong lakang. Apan sumala pa sa DCWD, piot ang mga dalan sa pipila ka mga lugar sa maong mga subdivision, maong dili makalahos ang ilang mga tanker. Apan matud pa sa DCWD, ilan ang ginatun-an karon ang pagtukod sa Apo Agua Infrastruktura nga gilaumang makasupply og igo nga tubig sa tibuok Davao City sulod sa 30 ka tuig. Gikan sa Davao City, ako si Victor Cosare, humahataw sa balita. El mga noticias ya sa kakita na diferente parte de Mindanao. Desde aquí na Ciudad de Zamboanga, verá con ustedes otra vez, June. Gracias, Dante Amento. At para naman po sa mga balita sa Visayas, nasa Cebu City, si Deb Riveral. Maayong buntag, Deb. Yes, daghang salamat June ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing bahin sa Visayas. Gikatakdang basahan og hukom karong adlaw sa Baybay City Regional Trial Court si kanhing Region 8 Criminal Investigation and Detention Group Director Police Superintendent Marvin Marcos ug ang 18 pa nga kauban niini. Ibiyahe ang grupo ni Marcos bisan unsang orasa karong buntag padung sa Baybay City. Kasamtangan kini silang napriso sa detention cell sa opisina sa CIDG Region 8 sa Tacloban. Kabahin kini sa pagkalambigit sa grupo sa pagpatay sa kanhing Albuera Leyte Mayor nga si Rolando Espinosa Sr. sa mismong prisuhan niini sa miaging tuig. Si Mayor Espinosa ang usa sa mga gitudlo ni Presidente Rodrigo Duterte nga giingong narco-politician. Sa laing bahin, andam na ang Philippine National Police sa pagpabilin sa hingpit nga seguridad sa probinsya sa Cebu. Kini iglabot sa himuong ASEAN Summit meeting sa probinsya. Ani ang report ni Gladys Tuwabi. Magsugod na og abot sunod semana diri sa Cebu ang mga delegado sa Southeast Asian Nations o ASEAN alang sa ministers meetings nga pagabuhaton sa probinsya. Kagahapon nag-inspeksyon na ang Philippine National Police Aviation Security Group sa Mactan, Cebu International Airport. Kini aron makita kung unsa pay pagpahugot sa seguridad nga maipatuman sa airport. Kay very important meeting here in Cebu kasi mga leaders man ni. So we have to really enhance our securities, particularly here at the airport. Diri man umpisa ang tanan. Zero incident is our aim, our purpose. So that's why we are doing this. Gitunan sab sa PNP kung kinahanglan bang tangtangon ang signal sa mga telepono sa airport sa pag-abot sa mga ASEAN delegates. Una na kining gibuhat ni adtong gihimo ang Miss Universe 2016 swimwear presentation sa Cebu. There is a possibility that which is I think also good for us
dahil ang mga terorista nagtanaw lang na sila. They'll be around at the airport. They are conducting surveillance to our delegates, and kung saan tayo weak, dira sila musulod. Ang ASEAN Summit meetings pagabuhaton sa Cebu sugod Abril 3 hangtod sa 7. Samtang Abril 18 hangtod 22 sabkini pagabuhaton sa Bohol. Gikan sa Cebu, ako si Gladys Tuwabi, humahataw sa balita. Og kana ang mga balita nga atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik dinha sa inyo June. Daghang salamat Deb Riveral. Nagtapos sa pag-aaral ang mahigit 300 scholar ng La Verdad Christian College sa Caloocan City at main campus nito sa Apalit, Pampanga. Ang LVCC ay itinatag ni the Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon upang mabigyan ng libreng edukasyon ang mga mahihirap na kabataan. Narito ang ulat ni Leslie Lumbowen. Natupad na kahapon ang pangarap ng AB Broadcasting student na si Princess Bautista. Dahil makalipas ang 4 na taon, nakapagtapos na siya sa kanyang pag-aaral. Si Princess ay isa sa 7 magkakapatid na tubong Pangasinan at anak ng isang magsasaka. Kaya naman napakalaking bagay sa kanyang pamilya ang pagiging scholar niya sa La Verdad Christian College, Caloocan. Wala po silang kakayahan na paaralin po ako sa college po, kaya salamat po sa Diyos kasi may isang institusyon na nagbibigay ng libre sa katulad namin gustong mag-aral. Isa lamang si Princess sa 79 na scholar na nagtapos kahapon sa LVCC. Valedictorian ng Batch 2017 ang isa sa mga naging host ng UNTV program na Classroom na si Christine Claire Paler. Panauhing pandangal naman sa commencement exercises ang batikang abogado na si Attorney George Erwin Garcia. Pinaka mapalad kayo sa lahat sapagkat hindi lamang dahil sa kayo ay nabigyan ng libreng pag-aaral, mas ibig sabihin na-develop ang inyong pagiging pagkatao, ang inyong pagmamahal sa Panginoon Diyos at pagiging isang tunay na Pilipino. Mula noong 2012, umabot na sa mahigit 500 scholars ang nakagraduate sa LVCC Caloocan. Samantala, mahigit 200 estudyante naman ang nakapagtapos sa main campus ng La Verdad sa Apalit, Pampanga noong 1 linggo. Ang La Verdad Christian School ay itinatag ni na Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon noong 1999 bilang bahagi ng advokasya na makatulong sa mga nangangailangan. Bukod sa walang tuition, libre rin ang uniforme, tanghalian at ang mga libro ng mga scholar dito. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 2,800 ang bilang ng mga scholar ng La Verdad Main at Caloocan Campus para sa school year 2016-2017. Mula sa Caloocan City, ako si Leslie Longbowen, humahataw sa balita. Congratulations dun sa mga graduates. Mahigit 300. Yes. Mas marami kayo sa Apalit dahil din ng main campus. Main campus natin. Si Attorney rin siya very proud dahil nagtuturo siya dito sa may Caloocan eh. At saka alam mo ba sa talagang sa La Verdad, walang pinipili dyan. Mahirap na mga estudyante, anong reliyon mo. Pero makita may Muslim girl na nagtapos, di ba? Oo, basta deserving. Oo, kasi scholarship yung binibigay natin. Ano pa man ang kulay mo, walang problema na. Basta ikaw ay willing mag-aral. Alam mo, yung willingness mo nga lang tapos hindi ka masyadong matalino, basta ikaw ay talagang gusto mo mag-aral, makapagtapos. Pwede dyan. Basta makita lang na hindi mo pinapabayaan na pag-aaral. Yes! Basta pumasa ka ng maayos, di ba? Hindi yung ganong katalinuhan, ha? Pero mas maganda kung matalino talaga, di ba? Oo, di ba? Mapapakinabangan ng magulang nila, di ba? Tama. Congratulations. Napakarami na naman nating natulungan at napagtapos dyan sa La Verdad. Pero para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. At po ang mga hataw na balita ngayong araw po ng Miyerkules, March 29, 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jus Riao. Ako naman si Monica Veralio. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.